Magandang gabi. Ako po si Mateo. Isang taon na ang nakakalipas mula nang mangyari sa akin ang isang gabi na binago ang buong pananaw ko sa buhay at sa kasamaan. Hindi ko ito ikinikwento sa kahit kanino, maliban sa ilang tao na naniniwala sa mga kwento ng demonyo at mga nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong mata. Ngunit ngayong gabi, ibabahagi ko sa inyo ang lahat, at kung matapos man ninyo itong marinig, sana'y hindi kayo magtangkang magpunta sa lugar na iyon. Noong kabataan ko ho, mahilig akong mag-isa at maghanap ng mga lumang lugar na may kasaysayan. Isang hapon ng Disyembre, napadpad ako sa isang baryo sa gilid ng bundok na may iniingatang istruktura. Isang lumang kwartel na itinayo pa noong panahon ng digmaan. Ayon sa matatanda, ginamit ito ng mga sundalong banyaga bilang kulungan at lugar ng pagpapahirap sa mga bihag. Pagkatapos ng gera, iniwan na ito, at mula noon ay unti-unti itong kinain ng kalikasan. Pagdating ko roon, napansin ko agad ang katahimikan ng paligid. Walang huni ng ibon, walang kaluskos ng mga dahon, parang patay ang hangin. At ang kwartel ay gawa sa makapal na bato, may mga bintanang bakal na kalawangin, at pintuang halos mawasak na sa katandaan. Ngunit sa kabila ng pagiging luma, may kakaibang presensya iyon na bumabalot dito. Isang bigat na tila sumisiksik sa dibdib mo. Habang nililibot ko ang paligid, napansin ko ang isang malalim na bitak sa sahig ng lumang silid sa dulo ng pasilyo. Doon ho ay may naaninag akong kakaibang marka. Mga bilog at simbolo na tila isinulat gamit ang lumang dugo. At sa gitna ng marka, may nakabaon na kahon na gawa sa kahoy na nangingitim na. Ang kahon ho ay may ukit ng muka. Hindi iyon tao, hindi hayop. Isang anyo na may mahabang sungay, malalim na mata, at bunganga na nakanganga na parang gutom na gutom. Hindi ko alam kung bakit, pero pinilit kong buksan ang kahon. At pagkatanggal ko ng takip, bumungad sa akin ang isang piraso ng tela na kulay itim at malansa ang amoy, parang isinawsaw sa dugo at sinunog. Kasama nito ay isang maliit na piraso ng buto ng tao, makinis at tila giniling ang dulo para maging matulis. Sa oras na nahawakan ko ito, bumigat ang paligid. Ang hangin ay tila naging mas malamig, at may mahabang ungol na umalingaw-ngaw mula sa lahat ng sulok ng kwartel. Ang liwanag mula sa araw ay tila unti-unting nawala, at ang dilim ay gumapang mula sa bawat bitak ng pader. Mabilis na bumabalot sa buong lugar. Mula sa likuran ko, Boss Pao, may naramdaman akong presensya. Isang malamig na hininga na dumampi sa batok ko. Hindi ko siya nakikita ng malinaw, pero sa gilid ng paningin ko, may mahaba at payat na aninong nakatayo sa dulo ng pasilyo. Habang pinagmamasdan ko ito, unti-unti itong lumapit. At sa bawat hakbang, naririnig ko ang tunog ng mga kuko nitong kumakalusko sa sahig na bato. Nang tuluyan itong lumapit sa liwanag, nakaunti na lang ang natitira. Nakita ko ang anyo nito. Isang matangkad na nilalang
balot sa balat na parang sinunog. May mahahabang sungay na kumikiling patalikod at pulang mata na kumikislap. Sa bawat hininga nito ay tila may lumalabas na usok na mabaho at mabigat. Wala itong bibig, pero mula sa katawan nito ay lumalabas ang isang boses. Isang malalim at sabay-sabay na bulong na parang galing sa libu-libong kaluluwa. Nagsimula akong makaramdam ng pamimigat ng katawan. Para bang may mabigat na kamay na humahawak sa aking balikat at dibdib. Hindi ako makagalaw. Ang mga mata nito ay tumutok sa akin. At sa isang iglap, dumilim ang paningin ko. Ngunit hindi ako nawalan ng ulirat. Sa halip, nakita ko ang sarili ko sa ibang lugar. Ang paligid ay isang malawak na bulwagan na puno ng mga nakalambitin mula sa kisame. Mga katawan ng tao, balot sa tela, gumagalaw na parang humihinga. At sa gitna, may malaking trono na yari sa buto at kalawangin na bakal. At doon nakaupo ang nilalang na nasa kwartel. Ngunit mas malaki at mas nakakatakot. Ang mga sungay nito ay halos umabot sa kisame at ang katawan nito ay pulang-pula na parang nagliliyab mula sa loob. Itinuro nito ang isang pinto sa dulo ng bulwagan at mula roon may lumabas na maraming kamay na mahahaba at manipis. Kumakapit sa sahig at gumagapang papalapit sa akin. At sa bawat galaw ng mga kamay, naririnig ko ang sigaw ng mga taong hindi ko nakikita. At sa bawat sigaw, mas lalo akong hinihila papunta sa kanila. Nang halos abutin na ako ng mga kamay, biglang bumalik ang ulirat ko sa kwartel. Ngunit ngayon, nakaluhod na ako sa gitna ng marka sa sahig at ang paligid ay nagliliwanag sa pulang apoy na hindi nasusunog ang bato. Sa paligid ko, may mga aninong umiikot, mabilis at walang hugis, na tila humahalakhak. Naramdaman ko ang init na pumapaso sa balat ko, pero hindi ko maramdaman ang sakit. Sa halip, parang may parte ng kaluluwa ko na hinihigop palabas. Unti-unti, nawawala ang kulay sa paningin ko, hanggang sa puro pula na lang ang nakikita ko. Nang magising ako, nasa labas na ako ng kwartel, nakahandusay sa damuhan. Wala na ang lampara ko, wala na rin ang kahon, at ang pinto ng kwartel ay sarado na parang walang nangyari. Ngunit sa aking braso, may nakaukit na simbolo. Kapareho iyon ng mga nasasahig kanina. At mula noon, sa tuwing sumasapit ang kalagitnaan ng gabi, naririnig ko pa rin ang mababang ungol mula sa dilim ng aking kwarto, kasabay ng malamig na hininga sa aking batok. Sabi ng ilan, kapag may marka ka na galing sa ganoong nilalang, hindi ka na makakatakas. Hindi na ako bumalik sa kwartel, pero alam kong hindi ko kailangang bumalik dahil ito na mismo ang sumusunod sa akin.